May mga lipunang tila hindi kailanman tumitigil sa paggalaw. Araw-araw, may mga taong bumabangon ng maaga, naglalakbay ng malayo, nagtitiis ng traffic, pagod, at kawalan ng katiyakan. Dala ang paniniwalang ang patuloy na pagsusumikap ay unti-unting magdadala ng pag-angat. Sa ganitong mga lipunan, ang katatagan ay hindi ipinapakita sa pahinga kundi sa kakayahang magtiis ng mas matagal kaysa sa iba. Ang tagumpay ay hindi laging sinusukat sa kung gaano kabilis umangat, kundi sa kung gaano katagal nakatayo. Ngunit sa gitna ng ganitong loika, may tahimik na kabalintunaan na bihirang banggitin. Habang mas maraming tao ang nagsisikap na magmukhang umaangat, may iilang natutong magmukhang hindi. Habang ang karamihan ay abala sa pagpapakita ng progreso, may mga pinipiling itago ito. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pag-unawa, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kalkulasyon. Sa ibabaw, tila kakaiba ang ganitong asal. Bakit gugustuhin ng sinumang may kakayahang gumastos? Mamuhay ng simple? Bakit ang ilan na may access sa kaginhawaan ay kusang pumipili ng anyong pagtitipid? At bakit sa ilang lipunan, ang pagiging hindi halatang maayos ay nagiging isang uri ng protection? Imbes na kahinaan? Sintetikong boses mula sa VB Tuldok VN. Ang sagot ay hindi nakaugat sa personal na karakter, kundi sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ng inaasahan at gantimpala. Sa mga sistemang matagal nang umiikot, may mga senyales na unti-unting natutunan ng mga tao na ang labis na pagpapakita ng tagumpay ay may kaakibat na gastos na hindi agad nakikita. Hindi dahil may masamang intensyon ang paligid, kundi dahil ang mismong istruktura ng ugnayan sa pamilya, sa komunidad, sa ekonomiya, ay humuhubog ng mga asal na tila salungat sa loika ng ambisyon. Sa ganitong konteksto, ang kahirapan at kasimpulhan ay hindi na lamang kondisyon, kundi nagiging anyo, isang anyo ng paggalaw sa loob ng sistema nang hindi masyadong napapansin. Isang paraan ng pag-iwas sa bigat ng mga inaasahang dumarating kasabay ng nakikitang pag-angat. Dahil sa ilang lipunan, ang pagiging nakakaangat ay hindi nagdudulot ng katahimikan, kundi nagbubukas ng mas maraming obligasyon, mas maraming mata, at mas maraming hinihingi. Kaya may mga taong natutong bawasan ang ingay ng kanilang tagumpay. Hindi nila itinatanggi ang kanilang kakayahan, ngunit hindi rin nila ito ipinapakita. Hindi sila umaatres, ngunit hindi rin sila umaabante sa paraang lantad. Sa halip, pinipili nila ang isang tahimik na espasyo sa pagitan, kung saan sapat ang galaw upang manatiling ligtas. Ngunit hindi sapat upang maging sentro ng bigat ng sistema. Sintetikong boses mula sa VB Tuldok VN. Ang kabalintunaang ito ay hindi pa tungkol sa isang bansa o kultura. Isa itong obserbasyon tungkol sa kung paano, sa paglipas ng panahon, natututo ang mga tao hindi lamang kung paano kumita, kundi kung paano umiwas sa mga kahihinatnan ng pagkikita. At sa sandaling ito, bago pa man banggitin ang anumang partikular na lugar, mahalagang maunawaan na ang ganitong asal ay hindi paglihis sa sistema, kundi produkto nito. Sa Pilipinas, matagal na ipininta ang pangako ng sistema bilang isang tahimik ngunit matibay na landas. Hindi ito ipinangakong madali, ngunit ipinangakong posible. Sa mga kwento ng pag-unlad, laging naroon ang ideya na ang sipag ay may katapat na dignidad, na ang pagtitiis ay may dulo, at na ang tamang asal ay unti-unting magbubukas ng pinto patungo sa mas maayos na buhay. Hindi ito ipinahayag bilang isang biglaang pag-angat, kundi bilang mabagal at marangal na pag-usad. Ang pangakong ito ay umusbong kasabay ng mga estrukturang nagbibigay hugis sa pang-araw-araw na buhay. Ang edukasyon ay inilatag bilang tulay, hindi lamang tungo sa trabaho, kundi tungo sa pagiging maayos sa mata ng lipunan. Ang pagtatrabaho, lokal man o sa ibang bansa, ay itinuring na sakripisyong may malinaw na loika, magtiis ngayon upang gaman ang bukas. Ang pamilya ay naging sentro ng kahulugan ng tagumpay, kung saan ang individual na pagsusumikap ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kolektibong pag-angat. Sa ganitong balangkas, ang pagiging responsable ay may malinaw na anyo. Ang pag-iipon ay hindi luho kundi tungkulin. Ang pagpapadala ng pera ay hindi lamang transaksyon kundi patunay ng pagganap sa papel. Ang pagiging tahimik at matiisin ay hindi kahinaan kundi uri ng lakas. At sa loob ng mahabang panahon,
Gumana ang lohikang ito, may sapat na paggalaw upang maramdaman na ang sistema ay may saysay. Na ang bawat hakbang ay may direksyon. Sintetikong boses mula sa VB Tuldok VN. Hindi rin kailanman ipinangako ng sistemang ito ang pantay na kinalabasan. Sa halip, ipinangako nito ang pagiging makatarungan sa proseso. Kung ikaw ay masipag, masipag ka ring kikilalanin. Kung ikaw ay matyaga, ang iyong tiyaga ay unti-unting gagantimpalaan. Ang dignidad ay hindi nagmumula sa kayamanan mismo, kundi sa paraan ng pagkuha nito. At sa ganitong pag-unawa, maraming Pilipino ang natutong tanggapin ang kabagalan ng pag-unlad bilang bahagi ng mas malawak na kwento. Ang pangako ay hindi rin lamang pang-ekonomiya. Ito ay panlipunan at emosyonal. Ang ideya ng maayos na buhay ay hindi nangangahulugang labis na yaman, kundi sapat na katiyakan. Isang tahanang hindi marangya ngunit matatag. Isang kinabukasang hindi engranding ngunit hindi rin marupok. Ang ganitong mga imahe ay sapat upang panatilihing umiikot ang sistema. Sapat upang ang pagod ay magmukhang makabuluhan. Sa kontekstong ito, ang pag-angat ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na ikaw ay nasa tamang landas. At sa maraming taon, ang Pilipinas ay nag-alok ng ganitong pakiramdam sa pamamagitan ng mga simbolo ng progreso, unti-unting paglawak ng gitnang uri, pagdami ng oportunidad sa trabaho, at ang patuloy na daloy ng pera mula sa labas ng bansa na nagsilbing panangga laban sa mas malalalim na pagyanig. Ang pangako ng sistema ay nanatiling buo dahil ito ay maingat na nakaangkla sa realidad ng pang-araw-araw na buhay. Hindi nito hinihingi ang biglaang pagbabago ng sarili, kundi ang tuloy-tuloy na pag-aangkop. Hindi nito itinutulak ang labis na panganib, kundi ang maingat na pagpili. Sa ganitong paraan, ang pangako ay naging kapanipaniwala. Hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay pamilyar. At dahil pamilyar, ito ay tinanggap. Tinanggap bilang natural na kaayusan ng mga bagay. Tinanggap bilang loika ng isang lipunang matagal ng sanay sa pag-asa na may kasamang pagtitiis. Tinanggap bilang balangkas kung saan ang pagiging sapat ay mas mahalaga kaysa sa pagiging labis. Sa ganitong liwanag, ang sistema ay hindi lumitaw bilang hadlang, kundi bilang kasunduan, isang tahimik na kasunduan na kung susundin mo ang mga inaasahang hakbang, ikaw ay mananatiling ligtas sa gilid ng kawalan. At sa loob ng kasunduang ito, maraming Pilipino ang nag-invest hindi lamang ng oras at lakas, kundi ng tiwala. Ngunit ang bawat pangako, gaano man ito kahanahon, ay may kaakibat na kondisyon. At ang mga kondisyong ito, bagaman hindi agad nakikita, ay unti-unting humuhubog sa paraan ng pag-iisip at pagkilos ng mga tao sa loob ng sistema. Sa paglipas ng panahon, may mga gantimpalang unti-unting naging mas malinaw kaysa sa mismong pangako. Hindi ito ipinahayag ng lantad, at hindi rin ito itinuturo bilang patakaran. Ngunit sa araw-araw na pakikisalamuha, dahan-daang natutunan ng mga tao kung ano ang tunay na pinahahalagahan ng sistema. Hindi lamang kung sino ang masipag, kundi kung sino ang hindi masyadong nakikita. Hindi lamang kung sino ang may kakayahan, kundi kung sino ang marunong umiwas sa bigat ng inaasahan. Gumawa ng profesional na voiceovers gamit ang VB Tuldok VN. Sa loob ng ganitong loika, ang pagiging tahimik ay nagiging isang uri ng katalinuhan. Ang hindi paglalantad ng kita ay nagiging paraan upang mapanatili ang kontrol. Ang hindi pagpapakita ng pag-angat ay nagiging taktika upang manatiling malaya sa mga obligasyong kusang dumarating kapag ang tagumpay ay naging pampubliko. Hindi ito itinuturing na pagtatago, kundi pag-aayos ng hangganan sa pagitan ng sarili at ng paligid. Unti-unting nahuhubog ang isang uri ng pag-uugali kung saan ang pagpapakumbaba ay hindi na lamang birtud, kundi estratehiya. Kapag ang isang tao ay nakikitang umaangat, may kasamang bagong inaasahan, dagdag na tulong, mas malaking ambag, mas mataas na antas ng responsibilidad. Hindi ito ipinapataw bilang utos, kundi dumadaloy bilang normal na reaksyon ng isang kolektibong lipunan na sanay umasa sa mga mas may kakayahan. Sa ganitong kalagayan, ang pag-angat ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi panlipunang obligasyon. Dahil dito, ang sistema ay dahan-daang nagbibigay ng gantimpala sa mga marunong magtago ng kanilang tunay na kalagayan. Ang hindi pag-upgrade ng pamumuhay kahit may kakayahan ay nagiging paraan upang manatiling hindi sentro ng atensyon.
Ang pagpili ng simpleng anyo kahit may access sa mas mataas na antas ng konsumo ay nagiging pananggalaban sa patuloy na paghingi. Sa ganitong paraan, ang kahinhinan ay nagiging mekanismo ng proteksyon. Hindi ito nangangahulugang ang mga tao ay humihinto sa paghahangad. Sa halip, binabago nila ang anyo ng paghahangad. Hindi na ito nakatuon sa panlabas na simbolo ng tagumpay, kundi sa panloob na pakiramdam ng seguridad. Ang tunay na layunin ay hindi na ang makilala, kundi ang manatiling may sapat na kontrol sa sariling oras, yaman, at desisyon, at sa isang sistemang may malakas na ugnayan sa pamilya at komunidad. Ang kontrol na ito ay bihirang makamit kung ang tagumpay ay lantad. Sa ganitong konteksto, ang pagpapanggap na mas kaunti ang kakayahan ay hindi panlilinlang, kundi pag-angkop, isang rasyonal na tugon sa mga insentibong hindi kailangang ipaliwanag. Ang sistema ay hindi nagsasabing, huwag kang umangat. Ngunit malinaw nitong ipinapakita na ang labis na pag-angat ay may kapalit na patuloy na paghatak pababa ng kolektibong pangangailangan. Kaya ang mga tao ay natutong maglakad sa gitna, sapat ang bilis upang hindi maiwan. Sapat ang bagal upang hindi maungusan ang sarili sa bigat ng obligasyon. Nilikhang audio content ng VB Tuldok VN. Habang mas nagiging malinaw ang ganitong logika, mas nagiging pare-pareho ang mga asal. Ang pagtitipid ay hindi na lamang bunga ng kakulangan, kundi sinadyang pagpili. Ang pagiging ordinaryo sa anyo ay nagiging maskara ng pagiging handa sa loob. At ang sistema, sa halip na itulak ang lantad na ambisyon, ay tahimik na naggagantimpala sa mga marunong magmukhang hindi umaangat. Sa ganitong paraan, ang insentibo ay hindi direktang nagsusulong ng kasinungalingan, kundi ng katahimikan. Hindi nito hinihikayat ang pagtalikod sa tagumpay, kundi ang pag-iingat laban sa mga kahihinatnan nito. At habang mas maraming tao ang umaangkop sa ganitong logika, mas nagiging normal ang ideya na ang tunay na kalayaan ay hindi nakikita. At ang tunay na yaman ay hindi ipinapakita. Gusto mo bang ipagpatuloy sa susunod na bahagi? Kapag ang ganitong mga asal ay naging karaniwan, ang sistema ay nagsisimulang kumilos sa isang paulit-ulit na siklo. Sa tuwing may senyales ng pag-igting, kapag mas dumarami ang pangangailangan. Kapag mas humihigpit ang kompetisyon. Kapag mas nagiging mabigat ang inaasahan, ang tugon ay hindi pagbabago ng direksyon, kundi pagbilis ng parehong galaw. Mas maraming pagtitipid, mas maraming pagtatago, mas maraming pag-iingat, at sa bawat pag-ikot ng siklong ito, mas lalong tumitibay ang logika na ang pagiging hindi halata ay mas ligtas kaysa sa pagiging lantad. Nilikhang audio content ng VB Tuldok VN. Kapag ang kita ay hindi sapat upang mapawi ang lahat ng obligasyon, ang sagot ay hindi pag-angat ng pamumuhay, kundi pagpigil dito. Kapag ang pagod ay hindi nababawasan ng karagdagang pagsisikap, ang tugon ay hindi paghinto, kundi mas maingat na paggalaw. Kapag ang pag-asa ay hindi na kasing linaw ng dati, ang reaksyon ay hindi pagtutol, kundi mas tahimik na pag-aangkop. Sa ganitong paraan, ang sistema ay patuloy na umiikot. Hindi dahil ito ay pinipilit, kundi dahil ito ang pinakarasyonal na opsyon sa harap ng umiiral na mga insentibo. Habang mas maraming tao ang umaangkop, mas nagiging epektibo ang siklo. Ang pagiging simple ay nagiging pamantayan. Ang pagiging hindi kapansin-pansin ay nagiging uri ng katalinuhan. At ang anumang paglihis, ang biglaang pagpapakita ng tagumpay. Ang lantad na pag-angat ng pamumuhay, ay nagiging sanhi ng pansin na hindi laging kanais-nais. Kaya ang sistema ay hindi kailangang magbanta o magparusa, sapat na ang karanasan ng mga nauna upang magsilbing tahimik na paalala. Sa bawat yugto ng siklo, ang parehong mekanismo ang pinapalakas. Kapag may bagong oportunidad, ito ay sinasalubong ng parehong pag-iingat. Kapag may dagdag na kita, ito ay pinapaloob sa parehong katahimikan. Kapag may potensyal na pag-angat, ito ay binabalot ng parehong anyo ng kasimpulhan. Ang pagbilis ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng pag-iingat. At habang mas bumibilis ang siklo, mas nagiging mahirap makita kung saan nagsimula ang dahilan at kung saan nagtatapos ang epekto. VB Tuldok VN nangungunang text-to-speech na solusyon sa Vietnam. Sa ganitong dinamika, ang sistema ay tila gumagana ng mas maayos sa ibabaw. Walang biglaang tensyon, walang lantad na banggaan, ngunit sa ilalim,
Ang parehong mekanismo ay patuloy na humihigop ng enerhiya. Ang pag-iingat ay nagiging default. Ang katahimikan ay nagiging inaasahan. At ang pag-angat, sa halip na maging solusyon, ay nagiging isa pang variable na kailangang pamahalaan ng maingat. Sa tuwing sinusubukang tugunan ang nararamdamang bigat, ang sagot ay laging bumabalik sa parehong loika, bawasan ang galaw. Bawasan ang ingay, bawasan ang bakas, at sa bawat pagbalik na ito, ang sistema ay lalong nagiging sarado sa mga alternatibong paraan ng pag-unlad. Hindi dahil walang imahinasyon ang mga tao, kundi dahil ang kasalukuyang insentibo ay patuloy na nagtutulak sa kanila pabalik sa parehong landas. Ang acceleration loop na ito ay hindi resulta ng biglaang krisis, kundi ng tuloy-tuloy na pag-aangkop, isang galaw na tila ligtas sa bawat hakbang, ngunit sa kabuuan ay lumilikha ng bigat na hindi madaling matukoy. At habang ang mga tao ay patuloy na umaayon sa ritmo ng sistemang ito, ang mismong pag-aangkop ang nagiging dahilan kung bakit mas lalo itong bumibilis. Sa paglipat ng ganitong loika mula sa individual patungo sa mas malawak na antas, nagsisimulang makita ang mga epekto na hindi agad iniuugnay sa orihinal na pagpili. Ang mga desisyong minsang itinuturing na personal, ang pagtitipid, ang pagiging tahimik, ang hindi pagpapakita ng pag-angat, ay nagiging kolektibong asal na humuhubog sa pamilya, sa komunidad, at sa kabuuang lipunan, hindi bilang biglaang pagbabago, kundi bilang unti-unting pag-iba ng bigat. Sa loob ng pamilya, ang pagiging hindi halata ay nagiging pamantayan ng pagiging responsable. Ang mga anak ay natutong hindi magtanong ng labis. Ang mga magulang ay natutong ipaliwanag ang kakayahan bilang limitasyon. Ang pag-asa ay nananatili, ngunit ito ay maingat na binabawasan upang hindi maging pabigat. Sa ganitong kalagayan, ang seguridad ay pinapahalagahan higit sa ambisyon. At ang katatagan ay mas mahalaga kaysa sa paglawak. Ang mga pamilyang minsang nakinabang sa loika ng kolektibong suporta ay unti-unting nagiging mga unit na mas abala sa pagpigil kaysa sa pagbuo. Sa antas ng komunidad, ang dating lakas ng ugnayan ay nagkakaroon ng bagong anyo. Ang pagtutulungan ay nananatili, ngunit ito ay mas reaktibo kaysa proaktibo. Mas handa ang mga tao na tumulong sa oras ng pangangailangan, ngunit mas maingat sa pagpapakita ng kakayahang magbigay. Ang tiwala ay hindi nawawala, ngunit ito ay nagiging mas tahimik, mas hindi lantad, at sa ganitong katahimikan, ang mga kolektibong proyekto ay mas bihirang sumibol. Hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng malinaw na insentibo upang lumantad. VB Tuldok V ang nangungunang text-to-speech na solusyon sa Vietnam. Habang lumalawak ang ganitong mga asal, ang mga dating lakas ng lipunan ay nagsisimulang magdala ng hindi inaasahang bigat. Ang malakas na ugnayan ng pamilya, na minsang nagsilbing safety net, ay nagiging patuloy na obligasyon na mahirap takasan. Ang kultura ng pagtitipid, na minsang nagbigay ng katatagan, ay nagiging hadlang sa pamumuhunan sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Ang pagpapahalaga sa kahinhinan, na minsang nagpanatili ng pagkakapantay-pantay, ay nagiging mekanismo ng pagpigil sa lantad na inobasyon. Sa ekonomiya, ang ganitong dinamika ay lumilikha ng tahimik na pagbagal. Ang kita ay umiikot, ngunit hindi laging umaakyat. Ang konsumo ay sapat upang manatiling gumagalaw ang sistema, ngunit hindi sapat upang lumikha ng malakas na sigla. Ang mga oportunidad ay naroon, ngunit ang paraan ng paglapit sa mga ito ay nananatiling maingat, halos nag-aalinlangan. Ang pinakamahalagang epekto ay hindi nakikita sa mga numero, kundi sa kolektibong pananaw. Kapag ang pag-angat ay patuloy na itinatago, ito ay unti-unting nawawala bilang inspirasyon. Kapag ang tagumpay ay hindi nakikita, ito ay hindi nagiging huwaran. At kapag ang mga huwaran ay nawawala sa panlabas na tanawin, ang imahinasyon ng kung ano ang posible ay unti-unting kumikipot. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng nakikitang landas. At sa ganitong kalagayan, ang pag-unlad ay nagiging isang patag na linya, hindi bumabagsak, ngunit hindi rin umaangat ng malinaw. Ang pinakamahalagang epekto ay hindi nakikita sa mga numero, kundi sa kolektibong pananaw. Kapag ang pag-angat ay patuloy na itinatago, ito ay unti-unting nawawala bilang inspirasyon. Kapag ang tagumpay ay hindi nakikita, ito ay hindi nagiging huwaran.
At kapag ang mga huwaran ay nawawala sa panlabas na tanawin, ang imahinasyon ng kung ano ang posible ay unti-unting kumikipot. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng nakikitang landas. Sa ganitong paraan, ang mga asal na minsang rasyonal at proteksyon ay nagiging bahagi ng estruktural na bigat. Hindi ito sumisira ng biglaan, ngunit patuloy itong humihila pababa sa potensyal ng kolektibo. Ang sistema ay nananatiling gumagana, ngunit ang dating lakas nito ay unti-unting nauubos sa pagpapanatili ng katahimikan. Sa mas malawak na tanawin, ang ganitong loika ay hindi natatangi. Sa iba't ibang panahon at lugar, may mga lipunang dumaan sa kaparehong anyo ng pag-aangkop. Hindi ito ipinakita bilang aral ng kasaysayan, kundi bilang pattern ng pag-uugali na paulit-ulit lumilitaw kapag ang mga insentibo ay humuhubog sa asal ng mas malakas kaysa sa mga pangarap. Sa mga ekonomiyang matagal nang umaasa sa pagtitipid at kolektibong suporta, makikita ang parehong pag-iingat sa pagpapakita ng pag-angat, ang parehong paglayo sa lantad na ambisyon, ang parehong pagpili ng katahimikan bilang proteksyon. Pinakamagandang text-to-speech solution ng Vietnam mula sa VB Tuldok VN. Sa ilang bansa na dumaan sa mahabang yugto ng katatagan na walang malalaking pagyanig, ang mga tao ay natutong pahalagahan ang hindi pagbabago. Ang pag-angat ay tinanggap, ngunit hindi ipinagdiwang. Ang kayamanan ay nariyan, ngunit hindi ipinakita. Hindi dahil sa ipinagbabawal ang tagumpay, kundi dahil ang lantad na tagumpay ay may kasamang panlipunang tensyon na mas piniling iwasan. Sa ganitong mga konteksto, ang pagiging katamtaman ay nagiging anyo ng katalinuhan, at ang pagiging tahimik ay nagiging sukatan ng pagiging maingat. May mga panahong ang ganitong asal ay nagsilbing panangga laban sa mas malalaking krisis. Ang pagtitipid ay nagbigay ng buffer. Ang kolektibong suporta ay nagbigay ng resiliency. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang parehong mga mekanismo ay nagsimulang magpakita ng limitasyon, kapag ang buong sistema ay nakatuon sa pagpigil sa paglabas ng potensyal. Ang pag-unlad ay nagiging mabagal kahit walang malinaw na hadlang. Ang lakas na minsang nagmula sa disiplina ay unti-unting nagiging bigat ng pag-iingat. Ang ganitong pattern ay makikita rin sa mga yugto ng kasaysayan kung saan ang mga lipunan ay mas piniling panatilihin ang umiiral kaysa tuklasin ang bago. Hindi dahil sa kawalan ng ideya, kundi dahil ang istruktura ng gantimpala ay mas pabor sa pagpapanatili kaysa sa pagbabago. Sa mga ganitong sandali, ang pag-usad ay nagiging pino, halos hindi makita, at ang mga pagbabago ay nangyayari sa loob, hindi sa anyo. Ang sistema ay nananatiling buo, ngunit ang sigla nito ay dahan-daang humihina. Ang paghahambing na ito ay hindi upang ilagay ang Pilipinas sa iisang hulma, kundi upang ipakita na ang lohikang gumagabay sa asal ng mga tao ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa mga pambansang pagkakaiba. Kapag ang insentibo ay pareho, ang resulta ay madalas na magkahawig. At sa ganitong pagtingin, ang paglitaw ng mga asal tulad ng pagpapanggap na mas kaunti ang kakayahan ay hindi anomalya, kundi inaasahang bunga ng isang sistemang matagal nang umiikot sa parehong prinsipyo. Sa puntong ito, ang pagbabago ay hindi na nararamdaman bilang krisis, kundi bilang unti-unting pagkapagod. Walang isang sandali ng pagbagsak, walang malinaw na linya kung kailan nagsimula ang paghina. Sa halip, may tahimik na pag-erosyon ng sigla. Isang pakiramdam na ang mga galaw ay patuloy ngunit ang distansyang nararating ay tila pareho pa rin. Ang sistema ay gumagana, ngunit mas mabagal. Ang pagsusumikap ay naroon, ngunit ang bigat nito ay mas ramdam kaysa sa bunga. Boses na ginawa ng VB Tuldok VN. Ang pagod na ito ay hindi laging pisikal. Ito ay pagod sa pag-iingat, pagod sa pagpigil, pagod sa patuloy na pagsasaayos ng sarili upang hindi lumampas sa mga di nakikitang hangganan. Ang pagiging maingat ay nagiging default na estado, at sa tagal nito, ang katahimikan ay nagiging mabigat, hindi dahil sa may kulang, kundi dahil sa laging may kailangang bantayan. Ang pag-angat ay patuloy na iniisip, ngunit bihirang ipakita. Ang ambisyon ay nananatili, ngunit ito ay nakabalot sa anyo ng praktikalidad. Sa ganitong kalagayan, ang stagnation ay hindi mukhang kabiguan. Ito ay mukhang katatagan na nawalan ng sigla. Ang mga tao ay hindi umaalis sa sistema, ngunit hindi rin nila ito lubos na tinatanggap.
Sila ay nananatili sa gitna, gumagalaw ng sapat upang manatiling ligtas. Ngunit hindi sapat upang baguhin ang direksyon. At habang mas tumatagal ang ganitong estado, mas nagiging normal ang ideya na ang pagod ay bahagi ng buhay. At ang pag-asa ay isang bagay na kailangang kontrolin. Ang unti-unting pag-drain na ito ay may epekto sa kolektibong imahinasyon. Ang mga plano ay nagiging mas maikli ang saklaw. Ang mga pangarap ay nagiging mas praktikal, mas limitado, hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil ang kapaligiran ay patuloy na nagtuturo na ang labis na pag-asa ay may kaakibat na labis na gastos. Sa ganitong paraan, ang hinaharap ay hindi nawawala, ngunit ito ay nagiging mas makitid. Boses na ginawa ng VB Tuldok VN. Ang pinakamapansin-pansin sa ganitong yugto ay ang kawalan ng dramatikong senyales. Walang malawakang pagtutol, walang malakas na panawagan para sa pagbabago. Sa halip, may kolektibong pagbuntot ng balikat. Isang tahimik na pagtanggap na ganito talaga ang takbo. At sa katahimikang ito, ang sistema ay patuloy na umiiral. Hindi dahil ito ay malakas, kundi dahil ito ay pamilyar. Ang pagkapagod na ito ay hindi nagmumula sa isang maling hakbang, kundi sa mahabang serye ng mga rasyonal na pagpili. Bawat hakbang ay may loika. Bawat pag-iingat ay may dahilan. Ngunit sa kabuuan, ang resulta ay isang pakiramdam ng pagkatigil na hindi madaling pangalanan. Isang erosayo na hindi sumisira ng biglaan, ngunit patuloy na kumakain sa sigla ng kolektibo. Sa huli, ang pinakamahalagang pag-unawa ay hindi tungkol sa kayamanan o kakulangan, kundi sa paraan ng pakikitungo ng isang lipunan sa nakikitang pag-angat. Kapag ang sistema ay dahan-daang humuhubog ng loika kung saan ang katahimikan ay mas ligtas kaysa sa paglalantad. Ang pagiging mukhang sapat ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pagiging malinaw na maunlad. Hindi ito sapilitang pagpili, kundi natural na pag-angkop sa mga insentibong matagal nang umiiral. Sa ganitong balangkas, ang pagpapanggap na mas kaunti ang kakayahan ay hindi pagtataksil sa sarili, kundi anyo ng pangangalaga. Isang paraan ng pagpapanatili ng espasyo sa gitna ng patuloy na paghila ng mga obligasyon. Isang paraan ng pananatilang gumagalaw ng hindi nalulunod sa bigat ng inaasahan. At sa kontekstong ito, maging ang mga may kakayahan ay natutong maglakad ng maingat, hindi dahil sa takot sa pagkawala, kundi dahil sa pagnanais na manatiling may kontrol. Sintetikong boses mula sa VB Tuldok VN. Ang mas malalim na implikasyon nito ay hindi agad nakikita. Kapag ang tagumpay ay bihirang ipakita, ang lipunan ay nawawala ng malinaw na salamin ng kung ano ang posible. Kapag ang pag-angat ay tahimik, ito ay nagiging pribadong karanasan sa halip na kolektibong inspirasyon. At kapag ang inspirasyon ay nawawala sa panlabas na tanawin, ang mga tao ay natutong iangkop ang kanilang inaasahan pababa. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang praktikal na desisyon. Hindi nangangahulugan na ang sistema ay walang galaw. Ito ay patuloy na umiikot, patuloy na gumagana, patuloy na nagbibigay ng sapat upang manatiling buo. Ngunit ang ganitong uri ng pag-iral ay may sariling bigat. Isang bigat na hindi nagmumula sa kakulangan ng pagsisikap, kundi sa kakulangan ng puwang upang ipakita ang bunga ng pagsisikap nang hindi nagiging pabigat sa iba. Sa ganitong liwanag, ang tanong ay hindi kung bakit may mga taong pinipiling magmukhang mas kaunti ang kanilang kaya. Ang mas mahalagang pag-unawa ay kung anong uri ng sistema ang unti-unting ginagantimpalaan ang ganitong asal. Isang sistemang hindi tahasang humahadlang sa pag-angat, ngunit tahimik na nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay mas madaling mapanatili kapag ang pag-angat ay hindi masyadong nakikita. At sa puntong ito, ang kabatirang ito ay hindi panawagan para sa galit o pagtutol. Isa lamang itong paalala na sa mga sistemang matagal nang umiiral, ang pinakamahalagang signal ay kadalasang hindi ang mga lantad na kilos, kundi ang mga asal na nagiging normal nang hindi napapansin. Doon, sa pagitan ng pagsusumikap at katahimikan, unti-unting nahuhubog ang tunay na anyo ng pagkapagod at pag-asa. Pinakamagandang text-to-speech solution ng Vietnam mula sa VB Tuldok VN.